resurrection. Hallelujah. Good morning po. Pagkalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Hallelujah. Sige po. Praise God. Buksan po natin yung Bible natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19 to 21. 1 Corinthians chapter 15, verse 19 to 21. Sabi ko dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, kaya ng pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhay ng mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Ready po natin 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 21. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at tayo ay katibayan na muli ang bubuhayin ng mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumarating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day that we have done. Lord, I pray in this topic of just a few of us and half. I ask your blood to cover every one of us. Fill us, O God, and Lord, ikaw ang Diyos ang patuloy na i-empower pa, katalagin pa ang kulay ba sa mga anak ng lahat ito. Lord, thank you po for everything you have done. Thank you, Lord, for every shaping, for every molding sa buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy po na ikaw ang itataas sa ating lahat. Diba? And I declare all of you to give ang mensahe mo, marinig ng bawat isa. Hindi lang ito, Panginoon, basta mapakinggan, kundi marinig din ang Panginoon na kalito'y magbunga ng spiritual revival sa buhay ng bawat isa. Panginoon, tunay na hindi lang mo nagpabago ng buhay na ito pakilaban. And today, maraming tao, Panginoon, na sineselebrate ang muling pagkabuhay mo. Ngunit kung ikaw hindi nilang matlasan, tunay mo lang pagkabuhay ng mga. Dalawa patuloy po na ito sa kumilos sa buong bawat isa. Thank you, Lord, for everything. We declare breakthrough, a victory in this topic, and I declare miracle for Lord sa topic na ito. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ako natin, Lord. Hallelujah. Praise God. Ang topic po natin ng kapatid is understanding resurrection. Hallelujah. So dito po, kapatid, sa topic natin tuturo kung gaano ba ka-importante na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang resurrection sa isang Kristiyan. Bakit importante yung maintindihan mo kung anong resurrection? So marami pong mga alam niyo po sa tanong yan, people are celebrating resurrection. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang resurrection. Alam niyo po yun? Kahit ako naman dati, nung wala pa po sa Panginoon, kasi celebrate naman talaga ako everyday ko, Easter Sunday yan eh. Yung sabi nila. Pero alam niyo po, hindi ko alam ang ibig sabihin talaga ng resurrection. Wala. Naintindihan mo ka lang sa mundo. Naintindihan ka lang. Naintindihan mo lang sa Bible. Pero hindi mo talaga siya naintindihan. At hindi mo siya naranasan. Diba? So dito ituturo, bakit ba importante na sa Christian naintindihan mo ang resurrection? So meron po tatong bagay na pag-usapan natin dito. Kasi kahit sabihin natin alam yung word na resurrection, if hindi mo naunawaan ito, wala akong mangyari. Para pa rin katulad tayo ng mundo. Na oo, alam mo yung word na resurrection, lahat mo tayo alam ito eh. Kasi hari dito sa buong bansa. Hari dito talaga sa buong Pilipinas. Pero marami pa rin mga tao na hanggang ngayon, hindi pa rin po sila sigurado sa kanilang resurrection. Wala pa rin. Kaya importante mo unawaan ko ng bawat isa ito. Kasi ikaw ang nagpapiti ng Lord. Bakit may piti sa ibang tao? Amen po ba? At kahit dito sa church, pwede na dito ka pwede mo pati ka na unawaan. Kaya pagaling-galing ka eh. Amen? Kapag pagaling-galing ka, ibig sabihin, hindi mo na unawaan ko ang resurrection. Kasi kung naunawaan mo pa ng ibig sabihin na resurrection, dapat ang bunga dito, magiging tapat ka palagi sa pagpapagamit mo sa Lord. Kasi alam mo alam mo na after death, mayroon talagang second life. Amen po ba? Alam mo yun hindi ka pwede mo kasi alam mo na, totoo yung epekto, totoo yung langit,
totoo na yung buhay mo ng hanggan, totoo yung kaparusahan. So, hindi pwede mo ganun. Kasi ang totoo na kaunawa, makikita po sa bunga. Amen po ba? Kaya, dito pag-usapan po natin yan. So, number 1, resurrection. Sabi dito, the person who did not accept it is condemned to death. Malinaw po. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Kung ang pag-asa natin ni Kristo ay para naman sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Hindi po para lang dito ang pag-search sa Lord. Amen? Hindi po dito. Kaya sabi dito kung yung pag-search mo sa Lord, para lang dito, ikaw ang pinakakawawa. Pero hindi po kasi ganun yung purpose bakit nag-search sa Lord Kaya I think, with some people, talagang may mga tao na they choose na ulit sa Lord. Kasi parang tingin nila, temporary lang lahat. Pero hindi po. Hindi katulad ng ibang Diyos, yung Diyos natin. Po ba? Kung yung ibang Diyos, talagang parang nilagap nila para dito, yung Diyos po natin hindi. Ang pag-search sa Lord, hindi na parang makalubak. Kaya nga sinasabi natin na, huwag mong makalimutan, hindi ka nag-search sa Lord para sa pagpapala sa mundo. Kasi minsan kinakalimutan ng ibang kasano Baka nakakalimutan mo, hindi ka nag-search sa Panginoon para lang dito sa mundo. Hindi yung tipong pag meron ka, mag-search ka, kapag wala ka, hindi ka mag-search. Yung iba naman, kapag wala, makakaalala sa Lord. Kapag meron, hindi nakakaalala sa Lord. Hindi po gano'n. Ang pag-search sa Lord, ito po ay lifetime. Kasi, hindi lang po para dito yung goal natin. Alam mo bakit maraming Kristiyano matalikod sa Lord? Nakalimutan mo Nakalimutan mo na ang reason that nag-serve sa Lord is para makapasok ka sa kahit niya. Ang reason that nag-serve sa Lord, para pag dumating siya sa mga oras na ito, nandun po yung makasama mo siya. Yun Kung yan yung maisip lahat ng Kristiyano, walang Kristiyano talaga matalikod sa Lord. Walang Kristiyano pag-iwang-iwang sa Lord. Amen po ba? Yan po Kaya ang mga Kristiyano, bakit inisip nila na, ay, temporary lang naman ito sa Lord. Hindi po temporary lang pag-serve sa Lord. Ito po eternal. Amen po ba? Kaya sabi dito, ang sino mang taong hindi tanggapin yung pagkabuhay ni Kristo, yun po ay ipokondem sa kamatayan. Alam niyo po, paano mo masabi na tinatanggap mo ang pagkabuhay ng Lord every time di ka naikinig sa Lord? Kapag di ka naikinig sa Lord, alam mo, every time di ka naikinig sa Lord, ang bunga mo sa buhay mo, nanghina ka. Alam mo, paano mo nalaman na ang boses ng Diyos yun? Pag boses ng Lord, para restore ka Pero pag boses ng mundo, manghihina ka spiritual. So, ganun sa boses ka buhay mo. Kapag boses yan ng demonyo, automatic ang bunga yan, hindi ka magpapagamit. Manghihina ka. Mamamatay ka. Ganun yun. Pero pag boses yan ng Lord, sigurado ang bunga niya, aapoy ka. Ang bunga niya, magpapagamit ka. Ganun din sa mga isa. Lang bawat isa dito. Malalaman ang boses ng Lord dyan kapag lumalakas ka. Kapag lalo kang umaapoy sa pag-serve. Pero boses ng demonyo, kapag ang bunga niya, wala ka sa Lord. Yan ang boses ng demonyo. Ayaw ng demonyo na maglapit ka pa sa Panginoon. So every time you reject the voice of the Lord, it means you reject resurrection. Kasi ang purpose ko ng resurrection, kapatid, is mabuhay ka. Amen? Dito sa mundo, patay ka na dati. Niresort ka na ng Lord. So hindi pwedeng mamatay ka balik ulit. Amen po ba? Marami naglalakad na patay. Amen po ba? Marami. At ang purpose ng resurrection, talagang tinanggap yung resurrection ng Panginoon. Ang bunga nun, dapat ikaw mismo buhay ka. Amen? Buhay ka sa paglilingkod. Buhay ka sa pag-active ka sa pag-serve sa Lord. Kasi kapag ganoon po, ibig sabihin, you don't accept the resurrection of Christ. Saan ka nakit ka sa Bible ng mga servant ka Lord, nung na-resurrect niya yung paggamit? Saan? Lahat ng na-born again sa Bible, ang buhay ng pagpapagamit. Amen? Wala kang makita sa Bible ng mga born again yung paggamit. Lahat ng totoong born again, nagpagamit. Pero ang born again, sa yun Amen po ba? Hindi siya hindi yun. Dapat umatid ka sa born again church, born again ka. Hindi. Isa po siyang pagbabago. The old is gone, the new has come. Pinanganak na yung panibagong ikaw. Amen? Amen po ba? Alam mo ba, yung pinanganak na yung panibagong ikaw, at dahil pinanganak na yung panibagong ikaw,
nagpapagamit ka rin sa Diyos. Amen po ba? So doon pa lang, malaman mo na, if you don't listen to this, you reject the resurrection. Amen? Tatandaan po natin kapatid na, ang tawag din naman sa resurrection, hindi magkakaroon ng buhay. Amen? Totoo po kapatid yung bahay sa langit, totoo po kahit anong Panginoon. Kaya napaka-importante po na tayo bilang mga servant ng Lord, do not reject it. Amen? Amen? If you want to receive the promise of the Lord, the resurrection, makinig ka. Amen po ba? John chapter 14 verse 1 to 4. Huwag kang magabakal ng kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Ang bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako roon upang ipaghandak kayo ng mga pagtirahan? At kapag may ipaghandak ko na kayo ng mga pagtirahan, ako ibabalik at sasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo kung dahil patungo sa pupuntahan ko. So malino po, na totoo po yung gamit. Totoo yung pangako. Kaya, bakit hindi ka maniwala? Bakit hindi ka magpagamit? Amen po ba? Anong goal mo? Ano ang purpose ko dito sa mundo? Sabi sa Bible, meron po mas sige. Sabi sa Bible, sa langit, may mga silid. Amen po ba? May mga bahay. At sabi dito, babalik siya. At isasama niya yung mga anak niya. Amen po ba? Now, if hindi po natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, wala pong mangyari. Amen po ba? Kaya marami pong mga kasali talaga, hindi mo tinanggap ang Lord, wala pong pagkababaho sa Amen? Marami na po. Okay? Maraming beses sa nag-share ng word of God, ang dami pong mga tao pag tinatanong mo. Pag namatay ka sa papunta, hindi naman talaga sila sure. Hindi nga kinakilala ang Diyos eh. Wala ka nag-experience ang Lord. Now, ikaw, nagtatrayo sa Lord. Dapat sure ka. Amen po ba? Amen po ba? Tanong mo sa inyo, sure ka ba talaga? Kasi alam mo, kapag sa langit ka, ano po yan? Bibigyan ka ng Holy Spirit na kasiguraduhin sa sarili mo. Amen po ba? At ang bunga ng kaligtasan, talagang makikita din po yan sa'yo. Hindi pwede sabihin mo, ikas ka pero wala kasi gawain ng Word. Amen po ba? Ang mga tao pinubos ng Lord sa gawain niya. Amen po ba? Sa Bible, makita nyo naman yun eh. Bakit yung tumalikod si Dimas, ano sabi ni Pablo? Iniwan na ako ni Dimas, mas naumaling siya sa mundo. Diba? Si Judas, bakit siya tumalikod siya? Pinagalit na rin sa kaya naman yun. May ang daming verse sa Bible, yung mga nahasik sa bakuhan, sa bawagan, sa talikan. Doon nakikita mo kung ano yung mga bunga ng mga taong tumalikod sa Lord. Tumalikod dahil sa persecution. Tumalikod dahil sa na-share nila sa mga word of kanil nila tinanggap. Parang tinukat lang ng ibon. Meron naman tumalikod dahil sa alalahin sa buhay. Saka dahil sa mga pagpapamalig sa kayamanan. Pero ang sabi doon, kung natalim sa matabang lupa, ito yung natalim sa Diyos na mumunga. Amen po ba? Namumunga. Malino po. Nasa Bible, ang natalim sa matabang lupa, namumunga. At sa 10, at 30 po, 100. Malino po. So, if you understand, pinapakita na naman sa Bible, yung mga sign na yung mga tao anak na. Yung mga tao servant na. Amen po ba? At you need to understand it na kapag hindi mo tinanggap yung resurrection, ang bunga po nun, ipapagdan ng Lord. May kaparusahan po. Amen po ba? Sabi sa Bible, Matthew 6:18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ng Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ng loob na umaasa sa mga pangako niya. Tandaan po, magbago-bago na ng isip mo, hindi magbabago ang isip ng Diyos. At tandaan po yan. Kahit sabihin natin on fire ka, bukas hindi na naman, magbago na ng isip mo, hindi nagbabago ang sinabi ng Bible. May promise siya at may pangako. Amen ba? May sumpa. Amen? Kaya iba parang, hindi nauulog ang sinabi ng Lord dahil sa iyo. Pag may sinabi ng Lord, sinabi niya yun. Ang hirap kasi sa'yo, alam mo, hindi pwede ito yung masyadong walang paninindigan. Amen po ba? Dapat lahat tayo makasal, may paninindigan tayo. Kasi ang Lord doon, may paninindigan eh. Amen po ba? Ayaw ng Lord walang paninindigan. Yung hindi ka marunong manindigan. Amen? Ang Diyos may paninindigan eh. Sabi nga dito, kahit sabihin natin na bago-bago ka,
Pag ang Diyos na ako, tutugarin na. Pag may sumpak talaga. Amen po ba? Ganun din dapat ang mga servant ng Lord. Hindi pwedeng mabago-bago. Amen po ba? Pag sinabing may promise, may promise. Pag may sumpak, may sumpak. Amen po ba? Yan yung point eh. So, dito makita natin na pag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, talagang sumpak pang dati. Pero may promise forward. Kaya makikita natin na lang, sino mang hindi talaga tinanggap yung pagkabuhay ng Panginoon. Hindi tinanggap ang Panginoon, automatic may sumpak sa buhay. Amen po ba? May sumpak. At ang sumpak na yun, hindi po siya maganda. Amen? Sabi ni 2 Corinthians chapter 5 verse 2, Dumating kami habang kami nasa tulgang ito at labis na nanabig sa aming tahanan ng kalangan. Ang totoong Kristiyano ay una sa sarili mo dito. Amen? At ang tanging bunga, kung talagang ayaw mo na, yung sinasabi, kung talagang ayaw mo na sa sarili mo, dapat ang bunga niya papagamit ka pa naman. Alam mo, kasi nungalingan, yung sasabihin mo na ayaw ko na sa sarili ko, pero ang bunga niyan, ayaw mo magpagamit. Kasi po, kung talagang ayaw mo na sa sarili mo, tanging ang paglapit lang kay Kristo, ang tawag para overcome sa sarili mo. Ayun po ba? Alam mo yung tinuro ko nakaraan, yung pinost ko sa online, yung sabi ko sa leaders, sinabi ko ba yun about sa repentance? Na, totoong repentance, talagang ang bunga nun, isa sa bunga na nag-repent ka na, lumalapit ka na papunta sa Diyos. Consistent na yun. Ang totoong repentance, una, nagsisi ka sa kasalanan mo, hindi sa harap ng tao, sa Diyos ka gusto ng tao, nandun, naging ka talaga, nasaktan kita, kasi pwede kasi tao ko sa sarili eh. Kaya nga kung buwag ka rin na repentance, sa tao ka rin lumalapit eh. Kung talagang nagsusuri ka sa Lord, ang bunga mo nalapit ka sa Diyos mismo. Amen po ba? Sa Diyos mismo yun. Kasi pwede nag-hindi ka na sorry. Bakit yung iba parang hindi na sorry sa Lord, pero after that, wala pa rin? Kasi sa tao mo pa rin malapit eh. Ang totoong nag-repent, hindi ka na sorry sa Lord, pangalawa, pinakamulan niya kasalanan, pangatlo, lumalapit ka na papunta sa Diyos. Ibig sabihin, pinagtalikuran mo yung sarili mo at ang kalooban na ng Diyos ang sinusunod mo. Yun ang totoong repentance. Nakit ko, ng totoong repentance, ang buhay nun, wala. Hindi ka talaga hindi ka lumalapit sa Lord. Kalooban pa rin ang susunod. Hindi naman sa Bible, makita mo, lahat ng servant ng Lord, nung nag-repent, ang bunga niya, papagamit. Po ba? Po ba? Yan ang sinasabi ng Lord na the harvest is plentiful but the laborers are few. Amen? Kaya, malinaw po na ang totoong Kristiyano, ayaw na dito sa katawan mo. Ayaw na dito. Yan ang nagkulo, naniwala ka sa Lord. Amen po ba? Sabi dito, Ephesians chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo. Pilipos chapter 3 verse 13, subalit sa kabilang dako, tayo yung mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay natin may pananapit ang Panginoon sa Kristo ang ating tagapagligtas. Ito, may pananabik po. May pananabik sa paghihintay sa Panginoon. At yung mga taong sabik sa pag-antay sa Lord, ito po yung mga taong sabik na sabik sa pagsusunod sa Lord. Amen? Pag wala ito, kaya sabi ni David sa Bible, restore unto me the joy of thy salvation. Renew our spirit within me. Ang taong hindi na sila sa pagsusunod sa Lord, that's a sign na mayroon lang something mo sa puso mo. Amen po ba? Amen po ba? Para kayo mga kapatid. Amen po ba? Buhay na kayo. Para kayo na-resurrect, alam mo ba ang pangapatay yung kausap mo? Hindi nagsasalita. Amen po ba? Amen po ba? Grabe. Patay! Yan pa lang na-resurrect ba kayo? Amen po ba? Ano po patay? Di ba? Talagang parang mga patay. Saan kayo lagi yung sarili mo, no? Pag-amen po ba? Yan. Hindi rin makakilos sa rin eh. Siyempre, hindi makakilos eh. Kung sabi mo, mamamalang makalangit. Ano yun?
Praise God. Alam mo yun, yung pagsang-ayon yan. Parang kung tayo sinasang-ayon eh. Di ba? Malinaw po talaga yung mga ano eh. So, yan. Praise God. So, napaka-importante maintindihan po natin yan na talagang ang mga Kristyano, pag hindi mo tinanggap ang kaligtasan, pag hindi mo tinanggap ang resurrection, wala po. Katandaan mo, hindi ka na makalangit. Ay hindi ka na makalubak, makalangit ka na. Amen? So, nakafocus ka na talaga dapat sa mga bagay na makalangit. Nandun ka na dapat sa kalooban ng Lord. Nandun ka na dapat sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yan ang mindset mo na eh. Hindi ka nandito para magkumpanya sa bagay ng mundo. Nandito ka na para sa Lord. Hindi ibig sabihin na ilang mo. Ang isolation hindi siya sa Lord. Ang totoong niligtas, hindi ka nag-isolate. Ang bunga na nagpapagamit ka pa. May nagtanong na sa akin na parang sabi niya, pero hindi po, paano po yung introvert po ako? Every Sunday malabas po, kasi lalabas lang po ako pag mamamalenti ako, paano lang gano'n? Hindi. Paano ka maging ilaw kung bago ka lang din sa ilalim ng table? Yun yung sinabi ko dun sa kung saan talaga sa reply. Hindi po. Kasi, paano mo sabihin, nagiging ilaw ka lang, agad ka sa table? Saan ka nakita ng gano'n? Introvert. Hindi yung reason. Pag nasalit ka na, mababuhin ka ng Lord. Introvert. Yan ang bato ng demonyo sa iyo. Kaka-introvert din ka na lang, hindi ka lumago. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko doon, palooban ng Lord na lumago ka sa life. Na kung di ka lumalago, wala ka yan dyan. Saan ka nakita na mga servatalot introvert? Sa Bible. Kung sabi ka nga, yung mga ginong bagay, isa rin ito magpapakita na kanya mo talaga magpabawi sa Lord. Dinajustify mo yung sarili mo na introvert dito. Wala. Pag sa Lord ka na, makapal ka na. Amen? Kaya hindi ka sa lahat ng oras makapal ka. Hindi ba, sobra na sa kapal. Kahit wala na kwenta, kapal. Di ba? So, okay lang dito na, may oras na nahihit, pero kung oras na maglalabas ka para maging ilaw, paano ka maging ilaw? Sabi mo, inilawin ka ng Lord. Inago ka niya. Paano? May going to disciple. Alam mo sabihin, Lord, introvert ako. Paano makapag-going to disciple? Introvert pa ako nun. Alam mo, pag dalang ibig sabihin, hindi ka pa na-restore. Kasi the old is there. Wala pang bago na dumating. Pag sinabi the old is there, then was come, patayin yung dating ikaw. At yung panibagong ikaw. Ganyan po ba? Magpalingin ko, di pa mo siya ng lugar, bawal? Lalabas pa ba na yung pagkain? Lalabas? Alam mo, din yung church eh. Pagkainan, present. Pag-evangelism, yun. Introvert na. Diba? Di na makita eh. Pero pagkainan, outing, diba? Pero pag-evangelism, pag-solution, pag-training, di ba? So, ang point dito na talaga, yung nagtanong sa akin sa online, sabi ko, hindi pwede. Introvert din naman ako, dati. Kaya nga ayaw ko mag-leader, ayaw ko mag-pastor. Kasi introvert kayo, hindi talaga pwede. Hindi pwede yung ganun. Kung yan ang reason mo lagi, yan ang reason ba't hindi ka lumalago. Isipin mo, introvert ka, pero sa ano, pakainay mo. Sa school nyo, grabe. Hindi pwede. Dapat sa Lord, extrovert ka. Amen? Hindi pwede. Dahil mo ganyan, espiritu yan. Isolation spirit yan, binago lang. Kaya ngayon yung isolation spirit, kagano mo lang yung sarili mo, pero totoo, introvert ka lang pa. Na-isolate mo lang yung sarili mo. Pinukulong ka lang ng demonyo. Pinapadinggan mo lang. Yan, wala namang terino, walang marinig na introvert sa Bible. Ano gusto mo kung kakanilili, tutugan ka para lumabas ka? Ganun ba yun? Kasi gusto mo magpulong ka lang? Ganun ba? Parang tulong kasi parang hindi mo nagsis, doon na, nagpapulong ka lang. Ganun ba yun? Alam ko na nalasan mo yun, kapag umaapoy ka, lalabas ka talaga. Totoo naman eh, kapag umaapoy ka, lalabas ka, pero kapag walang apoy, magpupulong ka. Amen po ba? Kasi apoy ng Diyos, yun yung sabi ko eh, kapag may apoy ka ng Diyos, ipatulak ka ng apoy ng Diyos lumabas.
Yun po yun. Kaya, number one yan, na dapat intindihan mo, na you need to accept the resurrection of Christ. Kasi kung hindi, kung ikaw lang din yung makakondem, ikaw lang din yung mahihirapan, ikaw lang din yung, pag pinangalagaan mo yung dating ikaw, binibigyan mo yung dating ikaw, pinalagaan mo yung dating ikaw, ang bumalag, ikaw lang din mahihirapan. Hmm? Ikaw, may nakarinig yan sa pakulis ng taga-church, na pumunta siya sa bahay, kasi nga, paano siya dito sa church? Kasi nga, may ginawa siya hindi maganda. Pumunta siya sa bahay, sabi ko, ba't nandito ka? Di ba pinasyapan na tayo? Hindi ka makakatapak sa church, hindi ka makakatapak sa bahay, kasi sobrang ginawa ko sa web. Sabi ko, yung ginawa ko sa amin, sa church, dito, pagkagat namin ko. Yung mga ginawa ko, pero yung ginawa ko sa web, hindi. Kasi nga, pinuhat niya lahat ng giving. Binigay namin lahat. At kayo kung bibigyan, hindi mabawin na. At hindi na yung maulit. Ulat ko nila yun. Hindi na ako mababalik ng mga giving sa susunod. So, binigay ko sa ako. So, kasi sa bahay, sabi ko, ba't ka nandito? Walang kailangan pag-usapan. Sorry po, Pastor. Pinatawag ka naman natin. Hindi naman namin kayo mo sa kalikasan sa buhay mo, pero ready ka naman po sa church. Matay kasi di ba ko church. Sabi ko sa kanya, kasi dito po talaga ako. May isang gusto, ibalik ko lahat na binigyan ko. Tapos sabi ko kanya, alam ko naman na hindi ikaw yun. Kaawa yun. Pero, paulit-ulit na lang i-welcome mo siya. Sabi ko talaga siya, ulit-ulit ko lang sa welcome. So, ibig sabihin, pro ka na kayo. Talagang naman siya, alam ko naman, pero alam mo yung nangyari kung hindi mo sa paulit-ulit. May ugat lahat yan. Kaya yung sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, di ka na talaga makakatapak dito. Pero, minabag pa rin ng Lord. Balik mo yun. Pag binalik mo yun, lahat ng kinuwag mo, nasa 30,000 yun. Sabi ko, pag binalik mo yun, tagapit ka sa church, habang palinyo siya, kasi mo wala talaga katanggapin. Nakalagay sa Bible, itiwalat eh. Nung nakalagay sa Bible, itiwalat. Lahat naman tayo dito makasalanan, walang karapatapat. Lahat tayo makasalanan dito, walang karapatapat. Pero ibang usapan po ito. Ito ay patungkol na sa church, patungkol na sa inyo, patungkol na sa mga tao. Kaya dapat kayo mga narito, matutunan kayo maging nakakang. Amen? Hindi yung parang takot. Ano yun? Alam mo bakit pinalaban ni David si Goliath? Kailangan niya ang Diyos. Doon nagalit si David. Kailangan niya ang Diyos. Pinalaban niya ang Diyos. Alam mo sabi kasi ng tao nito, kung ulit ko yung video ko, hindi ko siya sa mas deserving. Mas may deserve pa ba sa Lord? Wala nang mas deserving sa Lord. Wala na. Sabi ko nga sinisisi nila pa yung mga tao sa church na dahil sa inyo, dahil sa ganito, yung mga pinarating ko sa akin kasi pastor, ganito, ganyan, gano'n. Hindi sabi ko, hindi talaga pinagiging sorry, pumunta ka dito para i-mail na ng ibang taga-church. Pero wala na po, ang pinaka-final, yung binigay ko sa iyo, yung video, doon na lahat, loud and proud pa pala tinanggap yun. Sabi niya po, pastor, ulitin ko po, salamat po, di ba praise God pa? Alam ko, pag tinanggap niya ko, balik ka na. Sabi niya, opo, may record po yun. Tapos ito pa, gusto ko doon na sa bahay nila sana sa loob. Dito lang kami sa labas para gawin witness ng mga tao. Mga leader, mga witness nila. Tapos alam niyo, kinabukasan, ubus ko lahat ng pera na yun. Pinalagay niya ako sa mga bano, sa mga pinalagay niya, ubus talaga. Kaya sa bahay sa iyo, paano po yun? Pastor, ubus na. Ay, wala ako magagawa. Ubus na rin ako. Ubus na ako sa iyo. Yung sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para sa iyo. Kasi kung ulit ng ganito, wala akong mangyari. So that's the point na talagang alam niyo yung point dito na ang isang Christian, nagkakaroon ng kamalingkuran. Okay? Ganun din sa Lord. Amen po ba? Ipaglaban mo ang Diyos. Alam mo kasi, ito yung lalo sa church, tayo kasi sa church. Galit ka na tayo, awakin. Ikaw na awakin. Galit din kasi ako eh. Yung tipong, bakit? Kung galit na pamaskip ko, dahil sige.
Sige, hanggapin mo pa rin. Pero ito, sabi ng hindi na. Sarili ko, ano, pagkamay mo. Di ba yung pinag-usapan na natin ang ano, mahulto yung panindigan talaga? Kapag kalaban, kapag hindi. Hindi mo hanggang ngayon, hirap pa rin. Di ba? Ano talaga mahulto? Ay, yung gusto ng Lord, may panindigan. Parang katulad ng David, na talagang kahit dinadaw na siya, wala. Kung pumunta ko si Goliath, sabi niya, lahat takot, pero siya hindi siya takot. Kahit batang-bata pa siya, hindi siya takot. Diba? Diyos ang pinalaban eh. Diyos ang inaatake. Kasi parang yung habag, minsan malit na rin yung gamit. Sobrang habag, wala na. Amen? So the point is, ito is talagang isang uri din ng habag ng disiplina. Amen po ba? Kasi ito, iba ito eh. Talagang, alam mo yung gusto ng Lord, yung matapang ka. Kapag hindi ka matapang, kapag hindi ka nilagay ito, ito ang mag-aabi. At nagtatanong na ito po sa inyo, kapag pinayagan ninyo na ang Diyos ninyo, ganyan, kayo dinaarin mo. At lagi ko, kayo mga compromising, the moment na makita ng Lord ang Diyos ninyo, pinayagan ng takin, lahat yan may ano. Kung talagang mahal mo ang Diyos, ipaglaban ng Diyos. Alam mo sa Bible, mahal ni David ang Lord. Kaya ayaw na rin nilakit ang... Sabi doon, sino ba itong pagaling ito na humahanap sa hukbusan na tahan ng Diyos? Yung nilalagay pa lang yung mga people ng Diyos. Kaya ang ginawa na kinalaban mo talaga yun. Tinubutan mo. Alam mo, kailangan talaga maging matapag. Amen mo ba? Hindi, yung taong marami na masasyon na ginawa, that's the reason of Pilar. Hindi tayo nagbalik-balik wala. At alam mo, ito yung first time. First time natin mag-balik sa church. Hindi ko talaga akalain na natin tayo sa ganito. Pero kailangan na kasi halos lahat kayo dito. Alam niyo naman kung sino-sino kayo. Yung mga nagawa nito na hindi maganda. Diba? Na sabi ko nga, alam mo kagabi, na-overheard ko na naman siya eh. Kasi nga, bahay. Ang gawin ko, pinag-11, kung sa harap ng methodist, may kausap, sa kasong boses. Narinig ko na naman yung mga sinabi niya, hindi, gano'n. Tapos parang narinig pa ako, hindi ko lang alam kung ito yung narinig. Pero parang narinig ko kasi doon na, yung dinari sa akin, pinag-ibig ko sa mga tao ng ako giver. Marami. Pero, hindi ko, parang narinig kasi, lakas ng boses niya. Abot doon sa bahay ko, yung kwarto ko doon lang. Kasi hindi galing siya doon natakot. Parang ano yung, inaanak niya, narinig ko pa yung na-trust. Yung, sa isang mata, sabi ko wala, pinagkwento na naman yung sinabi niya kung kasi sa bahay. Kaya sabi ko sa mga kabin namin, sa bahay. Kasi narinig ko yung sinabi niya kung na trust, paano ko sa church, kasi trust. Bakit mo natin nagkwento yung mga ganun? Hindi ka proud. Amen? Hindi ka na proud. Narinig ko yun, kasi sinabi ko sa akin sa bahay na yung trust kasi kailangan mo hindi yun. Ang ano yun? Mga 11 ng gabi. Nagkausap siya doon. Nagkausap siya. Hindi talaga 11. Talagang naglalaba kasi ako ng gabi. Tapos, anong oras doon? Diba? Kaya alam po kayo dito, talagang ipaglaban ng Diyos nyo. Amen? Kapag takot ka ipaglaban ng Diyos, natandaan kasi sa Hallelujah. Kahit maliit lang po na bagay yan, kapag sinod na ipaglaban mo siya. Amen? Kasi, alam mo, pag ang Lord na talaga ang ibang usapan na ito. Amen po ba? Kaya napaka-importante po yan. That's number one. Talagang may condemnation kapag tinagdayan mo ang selection. Amen? So kapag tinagdayan mo ang Panginoon, condemn. At ang buwan ng kamali sa Lord. So number two, the resurrection. The person who don't eat must believe it. Maraming tao, alam nila ang resurrection, pero hindi sila naniniwala. Maraming din. Meron na di ba religion namin, na ang bilit nila, wala nang impyerno. Pag wala tayo, dito na tayo lahat. Dahil bilit nila. Alam ko, hindi na po, hindi na, ayaw na sa buong mundo ng resurrection. Kaya sineselebrate ko Easter Sunday. Actually sa iba, ang Easter Sunday, may nahanap nila si Lord Itlog. Alam niyo ba yun?
Sa sobrang kabulagan ng tao, ang hinahanap pag resurrection day, imbis na si Lord, itlog. Kasi yung Easter Bunny, lang yun, Easter Bunny, kaya pag grabe ang mundo, unti-unti na, isipin mo, pag December 25, dapat celebration about kay Christ, si Santa Claus. Na. Ngayon, pag Easter Sunday, binabilang ko kung itlog lang hinahanap. Yung mga hanapan ng itlog, may pera, may ganito, may Easter Bunny ba? Kaya yung sa ibang lugar. Diba? So, ganun po natin din reception ng tao. Pero yung resurrection, talagang kalat na yan sa buong mundo. Pero marami pa rin po na yung iwala. Pag-alit pa rin po ang Pilipinas, kasi Christian country tayo, pero katandaan ninyo. If kayo po yung mga tao na social media, sobrang bulag na ng ibang bansa. Alam niyo po ba yun? Sobrang, alam mo, nakakaya nakakwentuhan ako ng isang tao, sabi niya, sa Canada, binagbabay lang ang Bible ngayon. Babalitaan ko lang, bilang na yung Bible sa Canada. Kasi nga, nagtutulong yung Bible about homosexual. Pro sila sa LGBTQ. Ban lang ang Bible ko. Imagine, kawawa yung makasama yun. Kawawa yung makasama yun. Tapos ikaw dito, malayak, nakalaga ko sa Bible. Diba? Malayak ka lang ha? Wala ka pa sa city, sa pag-usapan lang. Sa pagsulok-sulukan ka pa. Diba? Ganun po kami hindi na ngayon, balas sila doon. Kaya dito nakikita po natin na, marami na po. Maraming tao na dito, pero ayaw niwala dito, kaya ako binagaling. Pero napaka-importante na, kung narinig mo na abot kalikasan, maniwala ka. Maniwala ka. Amen? Huwag kang magdududa. Maniwala ka kasi totoo eh. Sabi dito, ngunit sa katunayan, si Kristo yung muling binuhay, at ito'y katibayan na muli ang bubuhay ng mga patay. Matthew chapter 13, verse 58. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa ng maraming tulala. Alam niyo po, yung iba kasi is to believe, hindi po maniwala ka muna bago ka makakita. Lagi niyo po kung saksak sa isipan ng bawat isa. Talin niyo to, hindi kikilos si Lord sa buhay niyo, hindi ka talaga maniwala muna. Walang patutusis to believe. Hindi lang ito pagdating sa bagay ng pagtiwala natin. Sa lahat ng bagay na pinagpagawa ng Lord, maniwala ka muna. Ayan po ba? Maniwala ka muna at may makikita ka. Mag-trust ka muna. Wala talaga yung sa akin na gusto. Hindi ikaw muna. Ikaw muna magtiwala. Ginawa na ng Lord 2,000 years ago, it is ang kailangan mo lang maniwala. Kahit na yung makita ng Holy Spirit, hindi mo bibig kung doubter ka. Sabi nga sa prophecy kanina, huwag kayong magdududa. Pagdududa ang umahaga sa pagpilis ng Diyos sa buhay mo. Kaya, alam mo, Holy Spirit, alam na lahat. You can't hide from Him. Kaya po ba? Hindi ka makakasabi sa Kanya. Pwede niya sabihin na sinuho ko na, pero totoo, hindi pa. Hanggang hindi mo kasi sukula, hindi siya kikilos. Amen? Alam mo, Lord ng lahat. Kaya may palatandaan ng mga salumpalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya, kung gusto mong gumawa ng himala, maniwala ka. Hindi ang Lord gagawin ng himala kung wala ka ng buwalan mo. Amen? Believe before you see. Amen? Kaya nga mapalad ang hindi nakakakita pero naniniwala. Kasi ang totoong naniniwala, sila ang totoong nakakakita. Amen? Yun po yun. Kasi actually, sa totoo, maraming mga pinakitaan ang hindi pa naniwala. Maraming mga pinakitaan ang ayaw maniwala. Maraming mga learning ang ayaw maniwala. Alam niyo, ito is to service para naniniwala sa mga isa. Ito ang taong gumawa ng National Authority sa Church. Way back 2020, meron din na si Ben na taga-church. Dinala siya sa Pierno. Doon ako sa Tisa. Tapos, after simba, iyak itong tao dito. Alam, active siya. Sabi ko, nangyari sa'yo ba? Huwag iyak ko talaga, takot siya. Tapos, meron po sa Pierno. Ano pinakita sa'yo? Nakita ko po yung isang primary leader. Primary leader kasi siya. Dati. Bakit nandun siya? Alam niyo po, bakit nandun? Ano mo nila gusto? Kahit kung ako. Tapos nung sinabi sa kanya yun,
that time. Ang ginawa niya rin, hindi siya nagparamba. Kasi kung nagamitin kami sa bawat sa taas na siya nakakulong. Ganon. So, may warning na Lord sa kanila. Pero hindi, wala. Ano ba natin sabihan sa church? Every time bibigay ko kayo ng testimony ko na nakahabag daw siya. Para daw mo-condemn lang siya. Wala naman nag-condemn. Wala naman nag-condemn. Parang every time na nagbibigay kayo, dito nag-ahulog, nalulungkot daw siya. Makagulat daw mga kaibigan ko. Grabe yung sinabi nito. Kaya sabi ko, para mag-iwasan na yung gano'n, ano siya, at least wala siya makakondemn. Pagpunta niya lang sa bahay, sabi ko sa kanya, alam niyo lang Lord, na wala kayo pinipilit ko. Hindi niya gusto niya. Pero kahit ano na natulog ako magbibigay ng tama. Pero it's up to you kung hindi ka o hindi. Pero iba usapan ko, hindi ka lang hindi ka lang nagbibigay. So, yun yung point na talagang, ayaw maniwala. Pero alam mo yung galit po ang lahat ng target church. Sa mga makina ng buhay, magpatutuwa po kayo na sa pagbibigay ng tamang provision. Kasi totoo naman talaga eh. Ayun po ba? Sabi ko, hindi nyo naiintindihan ng patutuwa ng mga tamang bibigay kasi wala kayo sa lugar nila. Pero ako mismo, sabi ko, kahit noon pa hanggang ngayon, hindi lang ako ganito sa church. Kahit sa pamilya ko ganito ako. Kahit sa mga magulang ko, mga kapatid ko sila, sabihan ko sila talaga. Pero ako kayo, kapatid ko, sabi ko sa kanila dati. Sabi ko kahit sa mama ko, sabi ko, hindi pwede ang sarili. Sabi ko, tinuro ko yung magbigay tapos hindi nagbigay. Meron talaga sila dati. Sabi ko, yung point na, kaya hindi kahit sa pamilya lang po. Kahit ng mga kapatid ko, sinasabihan ko na, pag-iilan na tama. Kahit dito sa church, pag ng kapatid ko, sinasabihan ko, pag sa pag-iilan na tama, pag walang giging ng kapatid ko. Nakalimutan ako sa ginagawa. Hindi ko sabi ko, ayos Hindi pwede. Kasi, sa Lord yun eh. Ngayon ko ba? Kasi totoo po. Totoo yung blessing. Kapag nagbibigay ka sa Lord. Kaya kayo, pag totoo po kayo po. Magbigay ka ng tamang sa Lord. Ngayon ko ba? And it's up to you. Hindi ka pinipili. Pero tatanong nyo, grabe ang bunga ng pagbibigay. Grabe. Sabi sa ganun, God's love, cheerful giver. Tapos, ito pa yung gusto ko isisensin para lang yun. Every time kumakain tayo sa labas, lahat yun, pangmatulid. Puro kain sila pastor. Puro kain na lang sila. Kain, pangkin lang sa mga hirap. Hindi sa mga hirap. Alam mo, may nagsabi sa akin, alam mo, pamilya tayo eh. Alam mo, magkain kayo sa bahay nyo. Iba din na rin bahay araw. O di ba? Siyempre po kumakain ka sa pamilya. Ngayon mo ba? Sabi ko, at saka ako, yung ako yung tipo na tao, kahit nung dati pa, pagkain talaga ako, kahit pa nung mga pastor, nakikita ko sa post ko dati na, pero kami kain sa network namin. Okay, kain kami, alam, ano lang ganyan, wala mag-care kami. Sabi sa Bible, feed my sheep, take care of my sheep. Mas gusto ko pang i-post kung kumain kami sa labas kaysa para sa akin, mas gusto kong i-post kung kumakain kami kaysa yung Bible study kami. Kasi para sa akin, kung Bible study, yung reward din sa langit. Ayoko kasi i-post yung mga gano'n, yung mga Bible. Dati gano'n. Pero isa sa tingin sa akin ng Lord na, right motive, wrong action is still wrong. Pwede kong i-post lahat sa kanila yung mga ginagawa mong Bible study, yung mga ginagawa mo, lalo sa heading stock, pwede kong i-post nun. Yun ang pinakamagaling para mag-trend ka. Yung ipopost mo lahat ng ginagawa mo. Mag-evangelize, mag-follow up. Kasi ganun kaya kami yan. Magtutulong ka sa mga tao. Pwede gawin, pero kung sabi na lang sa akin that time, I mean, hindi ko naman sila judge. Ito yung conviction sa akin. Ang conviction sa akin ng Lord, ayaw kung ako magpatuturo sa akin. Dapat hindi ako magpatuturo sa akin. Kasi si Jesus, ang nagpatuturo sa kanya si Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi si Jesus nagsulat ng mga ginawa niya. Yung apat pinagsulat sa ginawa niya. So, kung ipopost ko yung mga ginagawa ko sa headings ko, like, ito, ganyan. Parang, ayaw ko lang, sabi ko parang hindi na. Kasi, dati, parang yung totoo yung sinabi ko sa akin na, right yung motives mo, encourage ka, hindi mo ganito.
Pero yung action na yung mali. Kasi ikaw ang nagpapatotoo din sa sarili mo. Ikaw yung parang isang banda, nag-generate na rin yung pride. Alam mo yun, na parang ganito. Hindi dapat ganun. Ayun po ba? Kaya, pwedeng gawin natin yun, lalo na dito, James. Kaya nga, alam mo yung kagandahan dito, pag kita nagpo-post, makikita mo kung sino talaga ang magtitiwala. Kasi, isa sa mga nakarating din sa akin, sabi ng taong ito, nung mawag ng Kaisina Premier, proud daw siya sa mga leaders, pero sa akin hindi. Kasi kayo daw, nagsushare mo yung ako daw hindi. Tapos kayo daw malalago, ako hindi. Sabi ko naman, praise God, parang hindi ka mag-isip. Kasi kahit ako tingin sa sarili ko, hindi ako malago. Pero gano'n yung mga leaders daw, ano mo, bubuha daw kayo, praise God. Kayo daw sabi niya, pabago-bago nga. Tapos minsan sinabi niya, wala ka ng evangelism kayo, puro kaki na lang daw. Pero hindi niya makita yung report ng mga evangelism. Makita niya doon, 100, 90, 80, yung mga evangelism. Doon mo rin talaga makikita kung sino talaga yung mga tao na titiwala. Diba? Alam ninyo kung parang nag-evangelist araw-araw. Hindi mo natin pinapost. Diba? Kasi nga, ang reward natin sa langit. Ayun po ba? Napakabit sabi ko nga, ganun ang undan. Pag hindi nagmakasunod, may post. Hindi nagmakasunod, may post. Lahat. Tandaan natin, huwag mo lang mag-post for not everything. Kasi meron din dapat na bagay, ikaw ka-edit mo, sino mag-reward sa'yo. Ayun po ba? Kasi isipin mo kung lahat gagawin mo. Diba sabi sa Bible, kapag tumulong ka, saan? Magtulong. Yung pagtulong ka lang, ha? Ipopost mo, tutulong ako. Diba? Bibili ko ito yung mga pagkain sa mga tao. Iba man ito. Samantalang si Lord pa nagpagaling, sabi niya, huwag mo ipagsasabi ha, na nandito ako. Diba? Sinasabi na mo din. Kasi ayaw mo rin lumapit yung tao sa kanila dahil lang sa galingan. Ayaw mo rin lumapit yung tao sa kanila dahil lang sa isang bagay. Ano yun? Yung dahil lang di makukuha ka. Dapat lumapit ka sa Lord dahil sa gusto mo siya. Mabuhay niya. Amen? That's the thing po. Na talagang kasakristo na itindihan po natin na grabe talaga yung mga ginagawa ng kaaway. Kaya importante po na maliwanag kang bago ko makita. Amen? Even in our life, mas okay na talaga na lahat ng ginagawa mo private. Marami kong nakita, din makikita ko sino totoo sa'yo, sino makikita ko sino tapat, doon makikita ko sino talaga yung nagtitiwala. Diba? Hindi yung tao na dyan lang kasi nakikita sa ginagawa ka. Diba? Hindi gano'n. Ang hirap ng gano'n. Diba? Tatandaan ko natin, doon natin yung makikita. Kaya, dito kasi nahuhubog yung integrity. Yung kahit mo lang nakakita, continuous ka. Amen? Integrity ang importante sa Kristiyanan. Kasi darating yung time, mawala ang audience. Sinunod lang po ang audience sa atin. Amen? Kung sinabi mo yung sarili mo sa audience, mapagod ka. Dapat sarili mo na sinunod lang ang audience mo. Amen? Ayun po yun. Maniwala bago makita. John chapter 10 verse 26. Ngunit ayaw mo maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yan din. Kapag ayaw mo maniwala, hindi tupa. So, parang kung hindi tupa, kasi maraming hindi naniniwala sa iyo. Amen? Kaya, yan po ang sign. Kapag hindi ka naniniwala sa resurrection ng Lord, hindi po tupa. Napaka-importante naniwala po tayo. 2 Thessalonians 2:11. Dahil dito, ahayaan ng Diyos na sila'y malindang espiritu ng kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. Alam niyo po, nakalagay din sa Bible, pag hindi tayo naniniwala sa Lord, darating lang tayo, ahayaan na tayo ng Lord. Malindang. Ahayaan na tayo ng Lord. Ahayaan na tayo ng Lord. Magmalindang, ahayaan na tayo ng Lord. Hanggang mag-receive na. Yan ay choice ng tao. Dahil ayaw na lumala, nalito. May nakapagkwento nga sa akin nakakain, sabi niya, ano po, Pastor? Itong tao ko bilang natin na ito. Grabe, sabi mo, kakagawa ko lang ng linggo ng bilawin ko lahat. Pagdating mo lumis, nausap ko ang Lord. Ulit, hindi ko gano'n. Nausap ko ang Lord, tapos, okay din, yung nausap ang Lord, ang lumabas sa bibig, kami nilang din.
Nangusap daw si Lord, wag daw niya itong ganito kasi endosyo, ganito daw yung amin. Hindi ganun nangusap ang Lord. Hindi ganun nangusap ang Lord. Amen po ba? At liit na case sa mga pagsasabi ng pangusap ng Lord, lahat kayo dito makinat. Baka lagi ko lang sinasabi, nangusap ang Lord, nangusap ang Lord. Ako bihira ako masabi ng ganun. Wala kayong masabi, wala akong mag-usap tayo na sasabihin na nangusap ang Lord sa akin. Ilapit mo pa ang Lord. Ilapit mo pa ang Lord, nasanay ka na, pagagamit sa Lord. Di ba pwedeng dalawin mo po si Lord? Di ba pwedeng ikaw lang sabi, ito ang sabi ng Bible. Ha? Sabihin mo. Kasi ikaw yung okay Bible, automatic dapat kumalang sa Bibigos. Na Lord na talaga. Kasi mga sa Lord, ano mo basta nilirap din. Sabi nga sa akin isang leader, alam mo tatandaan dito na kapag in-entertain niyo kasi yung magalang tao, dahil may audience sila, nagka-audience sila ng salita. Para tumigil ang kaaway yung in-entertain. Actually, kahapon ng kagabi yung kausap niya bata. Bata, maliit na bata. Yung ilang kami lang, kausap niya kagabi. Sabi ko, hindi ko maliit na bata na may mga sinabi sa akin hindi maganda eh. Sabi niya na, basta mo yan. Bata ganun kasi talaga nakausap niya. Bata na rin yung mausap na. Alam mo ba yun? Kaya, alam mo, dito makikita ko talaga na may bunga lahat. Pag ang sinigit na sila, dahil hindi na katalila. Makasinungaling yun dyan. Mababago talaga lahat. So, napaka-importante po na huwag mo payagan na alam mo, kasalanan sa buwan, hindi depend. Sinabi ko ano sa akin, sabi ko, alam mo, wala ka siguro galit sa Lord. Kaya ganyan rin nangyari. Kasi pag hindi nag-galit sa Lord, hindi mo yun, balik-balik yun. Mas malala eh. Diba? Mas malala, pag pinangutos sa Lord, pinalaban mo eh. So, ibang usapan ko yung pagdalang. Amen po ba? Kaya, totoo po yan yung mga tao na parang yung mga nagtatarot pa sa ng tao na ano nangyari sa kanya? Parang, di ba nakasabi yun? May mga ganun nagsasabi, ha? Hindi dito, may mga time nila, sabi ko, paano naman ito siya? Ganun na siya. Hindi na po ha, kasi sana po parang ganun isip sa'yo. Hindi pa ganun dapat. Amen po ba? Amen po ba? Ibang usapan ko eh. Pag matinong ka siya, hindi lang sasabihan ng ganun. Sasabihin niya, maiba ka eh. Diba? Pero hindi lang kakaiba ito bago sabihin ang sabi pa niya. Diba? May nagsabi kasi, nagsabi sa akin na, ano ba yun siya? Sabi ba yun? Diba? Sabaw ng buko. Alam mo yun, hindi naman nakaalam. Hindi naman gano'n. Hindi naman po siya gano'n. Ano lang, kasalanan. Kasi tatanan natin, lahat ng kasalanan, kapag pinagpatuloy mo, nakakabalik talaga siya. Amen? To the point na pati ikaw balik na sa sarili mo. Amen po ba? Kaya you need to repent to God. Tatandaan po natin, pag di ka niniwala, hayaan ka ng Lord. Naalala din sa Romans chapter 1 eh. Sabi niya, John chapter 19 verse 35, ang nakita nito ang nagpapatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam ng katotohanan ang sinasabi. John chapter 14:11, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. Maniwala ko tayo sa Panginoon. Amen? Wala kang ibang paniniwalaan kundi ang word lang. Ang sinabi ng God, ng Bible. Amen? Resurrection. Number 3. The person who accepted it will surely receive it. Alam mo, ito po, kapag totoong tinanggap mo ang resurrection, sigurado, marireceive ka talaga. Madali lang sabihin na tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang pagkabuhay niya, pero hanggat hindi mo na-receive ang dapat na-receive, hindi po siya tinanggap. Ang totoong naniwala, meron pong maranasan sa pagpapala. Amen po ba? Sabi dito, verse 21,
Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. So malinaw po, na kapag tinanggap mo si Kristo, may buhay din mo lang. Yes, dahil sa tao po may kamatayan tayo, pero dahil din kay Lord, may buhay tayo. Kaya tanggapin natin ng Panginoon. Sabi ko, Lucas chapter 10 verse 28. Sinabi ni Jesus, tamang sagot mo, gawin mo yan, at magkakamit ka ng buhay na wala hanggan. Gawin po natin, maniwala. Pag naniwala ka, alam mo, hindi ko isabihin na naniwala ka dahil ka sinusunod. Naniniwala kasi, pero hindi ako susunod. Ganun ba yun? Hindi. Kung talaga naniniwala ka sa Lord, susunod ka sa Kanya. Hindi ka masusunod. Hindi ka susunod sa hindi na naniniwala. Naniniwala ka lang, kaya ka sumusunod. Pero hindi po sa Lord. Kung talagang sumusunod ka sa Lord, kung talagang naniniwala ka sa Lord, susunod ka sa Kanya. Kasi, siyempre Lord, titiwala ako sa pangako mo, titiwala ako sa sinabi mo, susunod ako sa kalooban mo. Pero pag ka nagtitiwala, hindi ka susunod. Nagtitiwala ka. Pag-iwang-gewang, kasi nagtitiwala ka sa sinabi ng Lord. Pero pag nagtitiwala ka, susunod ka. John chapter 3 verse 15 to 26. Upang ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Malinaw po, ang puot ng Diyos na nanatili sa tamang sumusunod. Kaya importante na wala. John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesus na iyong sunod. Kaya po maniwala. Maniwala po sa Lord. Maniwala ka na talagang niligtas ka na, binago ka na. Amen? Maniwala. Sa panahon ngayon po, alam mo, itong topic natin na ito, huwag mo po tumaligid. Kasi maaaring po makapusa ng mga ayos na nagduduga pa rin. Dati po, marami po ako mga tao na hindi na talagang grabe, yung kala ko, grabe na to, grabe na to, grabe na to. Tapos sa akin, pinagdudahan nila kapangyarihan ng Diyos. Pinagdudahan nila yung ginawa ng Lord. Sinasabi nila na hindi na ito sa Lord. Kaya alam mo, hindi ko dapat pagdudahan ng Lord. Pero nga ako pinagpunta dahil, sabi ko sa kanya, sabi ko, kung kayo hindi kayo naniniwala, ako naniniwala pa rin ako. Kasi yung naranasan ko, nung binago ako ng Lord, totoo lahat yun. Sabi ko nga, tingnan mo, dati grabe kayo magpagamit sa Lord, makalangit. Ngayon, grabe na 50-50. Hindi ko ganyan. Sinabi ko talaga, kung talagang wala ka sa Lord doon, bakit dati makalangit ka? Ngayon, karnal ka na. Matahimik siya. Kung talagang hindi totoo yun, bakit dati hindi ka mag-confront sa mundo? Ngayon, nagpo-confront ka na. Sino ang sinungaling? Yung karanasan ko dati o yung ngayon? Hindi siya nagsagot. Yun yung sinabi ko talaga sa akin kasi sabi ko, ibang usapan to. Dami ng pinaranasan ng Lord kasi nagdududa ka pa. Yun yung pinaka-simpleng tanong, simpleng sagot eh. Nung tayo na-feel ka, ang buhay ng heavenly ka na, makalangit ka na, hindi ka rin nagko-conform. Grabe yung apoy mo. Diba? Meron nagkwento sa akin, parang nagkwento sa akin isang taga-church, naligo sila, sabi niya, meron na siya pinupunta ng isang buwake, isang yan. Sabi na nung namin na ay, okay na kami dito sa church, dito sa amin ngayon, kasi dyan dati sa church dyan, talagang wala na kami tayo sa pamilya namin, wala na kami tayo sa ganito, kung wala kami ministry. Sabi sa akin ng taga-church, sabi na sa akin ng taga-church, tanongin kita, kamusta yung pag-ibig mo sa Lord ngayon at pag-ibig mo dati? Gaano ko kamahal yung Lord ngayon kung gano'n natin? Di siya nagsagot. Di siya nagsagot. Yung babae na yan. Totoo naman. Hindi rin inutos ng Lord na wala kang tayo sa pamilya mo. Pero ang point kasi kung mahal mo ng Lord, hindi mo question kung mga ginawa kong dati sa Lord. Di ganun na talaga. Kasi sabi, dito sa church na mo ngayon, kahit na kami sa pamilya, dati sa isip ko, wala lang talaga. Itong mga tao, itong mga imbalance din talaga dati. Nag-ready ko lang sa pamilya ko. Nagugulat ako bakit ko walang kain. Actually, hindi na, maliit lang talaga yung pagbalansin nila.
Yung, alam mo, grabe, hindi siya nakasagot kung sinabihan siya na, kamusta yung love mo sa Lord ngayon sa love mo dati? Kamusta yung pag-ibig mo sa Lord dati ngayon? Doon siya natanong, doon siya nagsagot. Kasi kapag love mo ang Lord, talagang dumarating sa point ang buhay mo na wala talagang ibang gusto bigyan ng time kundi siya lang. Amen? Sa Bible nga, may asawa si Pedro eh. Pero makita mo, lagi niya kasama si Jesus. Di ba may asawa siya? Pero lagi niya kasama si Jesus. Sakay ng bangka, overnight sa bangka. Si Jesus talaga lagi. Alam mo yun? Hindi yung sasabihin mo walang tayo sa... biblical sa Bible, di ba? Nakalagay sa Bible. Ang sino mong mag-iwan sa ama, anak, kapatid, asawa. Nang dahil sa akin, magkakaroon ka ng mas marami dito. Di ba? Tapos sa gilid mo, dati may sa church ako, lalakong tayo sa pamilya. Hindi ka naman pinilit nun eh. Ikaw ang may gusto nun. Wala naman sinabi si pastor sa church na mag-bless ka sa bahay. Ang tulong sa akin ng pastor namin dati, hanggang hindi tinatapon ang damit mo, huwag kang aalis. Yung ibang dito nga sa church, yan eh. Hindi pa tinatapon, umalis na. Yan eh. Yun ang sabi ko sir, hanggang hindi tinatapon, huwag kang aalis. Kasi may mga tao para kung naka-outdoor na situation, nalayos na agad. Ano testimony mo? Diba? Paano ma-overcome yun? Ako dati, umalis ako sa bahay kasi pinalayas ako. Pangalawa, umalis na ako kasi nga, hinahadlangan ka talaga. Persecution talaga, grabe. Kukulong ka, lalakan yung pandado, hindi. Hindi lang yung iba, wala naman dinagaling. Pabor pa nagsimba kayo. Parang sila pang bukas sa pintuan, nagsimba ka na na. Diba? Magsimba ka na. Hindi mo na naghahadlang. Ganun yung turo eh. Hindi tinatapon ng damit mo, huwag ka maglayas. Diba? Usa. Diba? Kaya natin hindi naman na po. Amen? Mapanad ang inusin. Amen po ba? Katatanda po natin yan. Kailangan kilala ng Lord. At alam mo, pag pumunta ka na, kilala ng Lord. Kasi naranasan niya. Amen? Naranasan niya. So, 1 Timothy chapter 1 verse 16. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang lubos na pagkatsaga upang ito ay maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay ng mga Panginoon. So lahat po, hindi mo pwede sabihin na sobrang sakot ka na, kaya hindi na ako naniniwala, hindi po. Si Pablo po, na pinakamasarap sa lahat, naniniwala kaya nagbago. At kaya wala kayong sasabi na dahil sa kasamaan ko, ayaw ka maniwala. Hindi. Kahit gano'n ka kasama, basta totoo ka lang maniwala, pabaguhin ka Lord. Ayun po ba? Sinabi ko, kasi si Paul, persecutor siya ng Christian. Inuusip niya talaga mga Kristiyano. Wala nang patay na talaga. Pero kahit po gano'n, talagang ang ginawa ko, binago siya ng Lord. Amen? Kaya, dyan po makita natin ng posible sa Lord. John, 1 John chapter 5 verse 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Ano ba ang sign na ang anak ng Diyos sa buhay natin? Roma chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So, So, ito po ay isang panawagan na talagang ganito ang iba ang Spirit in your life. Ganyan po ba? Kailangan araw-araw puspos ka. Amen? Araw-araw puspos ka. Amen po ba? Tumayo po na lahat. Taas mo na ito natin sa ngayon.
Hallelujah. So, bakit ito kapatid dahil sa Panginoon, nabuhayin ka? Buhayin ka sa pagkapatay mo sa mundo ito. Buhayin ka sa pagkatapos mo sa mundo ito. Ayaw ng Diyos. At itanawag natin ng Diyos, hindi Diyos na mamatay. Ang mundo, ngayon lang daw buhay si Jesus. Pero sa ating buhay, buhay ng Diyos. At kaya nila natin siya mamatay. Yun po ba? Kaya gusto ng Lord na buhay ka. Buhay ka, hindi lang po physical. Buhay ka spiritual. Taas mo kamay mo. At manalangin ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, buhayin mo po. Sige po, gusto ko marinig yung bibig ng mga buhay. Ang buhay ng sasalita. Sabihin mo sa Lord, keep me alive every day. Keep me alive every second, every minute, every hour for the glory of your name. Rebuke the spirit of death in your life. Yes, Jesus. Oh, Rapos. Hallelujah. Patuloy kang lumapit sa Lord. At sa mga oras na ito, pagkakataon dito kapatid, para imbitahin mo ang Diyos sa buhay. Ang Diyos na nagbibigay buhay. Ang Diyos na tatak na ikaw ay buhay sa harapan. Welcome here in your life right now. At huwag mong hadlangan yung pagkilos niyo sa buhay. Ora masyat para ba? Yes. Taas mo kamay mo sa Panginoon sa oras na ito at pigil mo sa oras na ito sa Panginoon. Wala kang ibang titignan kundi ang Panginoon. Hallelujah. Sabahin mo siya sa bagay nito. Fix your eyes into God. Fix your eyes into Jesus. Hallelujah. Hindi ka mapapag pagkukunan na We worship you, Lord. mula sa mong pagsinta. Jesus. Habang walang kakayanan, nasuklian ka na mabuhay sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kalunan. Ibig mo ako nang di kaya tumbasan. Jesus. O Diyos ng katanungan at kabihan na kahit minsan ay di nabahiran ng kapangyarihan, kalahatian. Salamat sa sunod ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Itinta sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Jesus. Kaya
na masuklian ka na mabuti sa lahat kong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamay. Ibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katanungan at kahirangan, kahit minsan di nakahiran ang kawalan, kawalhatian. Salamat sa sinulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya ko. Worship Jesus, we worship we worship we worship. Niyakap mo ako sa aking kamay. Inibig mo ako sa may kaya mong masal. Niyakap mo ako sa aking kamay. Inibig mo ako nang di kaya mong masal. Niyakap mo ako sa aking kamay. Inibig mo ako nang di kaya mong masal. O Diyos ng katanungan at kahirangan, kahit minsan di nakahiran ang kawalan,
Praise the Lord. Oh, Spirit of God, we love you. You are the finished work. Refresh everyone, restore everyone, revive everyone. Lord, every work of the enemies, remove it. In the name of Jesus, bless you, Spirit. Bless you, lahat ng dumi, lahat ng basura, lahat ng kasiyahan, lahat ng kalan, sa kapirason, sa kulay ng mga mag-isa. Lord, I remove it in the name of Jesus. Restore everything. People Christ, Lord, I send you the Lord. My Lord, restore everyone. Please, ang pagsimulang masama. Jesus said, yes, Lord, restore. Holy Spirit, you are have your way in this place. Lord, we have come for you. Let's make way to make way. Lord, let your spirit have your way in this place.
just feel at home. In this place, running from here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.
sandaling panahon na lamang ang inyong titiisin sapagkat malapit na ako tumating. Kaya mas tigil inyong maglingkod at maging tapat sa inyong mga ginagawa. Huwag niyong hayaan ng inyong maglilingkod ay hanggang lupa lamang. Ang inyong maglilingkod ay dapat na hanggang sa aking kaharian. Sapagkat kukunin ko ang sa akin, kukunin ko ang sinumang para sa akin. Maiiwan ang mga mapagpanggap. Akala ninyo'y ligtas kayo, ngunit hindi kayo nagsisisi. Alam mo, matakot ka sa parusa, walang hanggan. Magsisi ka ngayon pa lamang upang nakasama kita sa aking kaharian. Alam mo, hindi, pero ang naririnig mo, ito'y babala na sinumang hindi nagsisisi, may kapahamakan. Na sinumang hindi tumatanggap, ay may kapahamakan. At sinumang ayaw magpabago, ay mamamatay. Alam mo, tandaan mo, ang kaligtasan ay para lamang sa mga tumanggap ng totoo. Kaya, anak, naririnig mo ang mensahe ko ito. Lumapit ka sa akin at babaguhin ko ang buhay mo. Hindi pa huli ang lahat upang maglingkod ka sapagkat hanggang nabubuhay ka, maglingkod ka sapagkat ito ang buong katungkulan. Ngayon, ako'y iyong nakilala na at naririnig mo ang tinig ko. Huwag kang bingi, huwag kang kulang. Makinig ang may pandinig. Ako ang Diyos na hinaharap sa lukuyan at sa nakaraan. Ako'y
sunod na kilos mo. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for taking us. Lord, be done upon our lives. Continue, Lord, to help us to lead us to live in peace and justice. Patuloy po ng kalooban ng mangyari sa buhay. Patuloy na nais na gusto sa buhay. Lord, I put every word of the enemy sa buhay ng mga puso. Walang ibang tinig ang marinig kundi ang tinig mo lang. I pray, patuloy mo, Panginoon, bago sa kanang ito, gamitin ko para magpatuturo sa iyo. Equip, shape everyone, maging mabunga ang ito. Maging mabunga, maraming mga Lord, sa pamamagitan ng aking buhay, I declare maraming kilala sa iyo. Maging ilaw, maging Panginoon, give everyone excellent spirit. Sa trabaho, sa pag-aaral, ikaw ang makita. Ikaw ang itaas, hindi ang sarili. Ikaw ang mahayag at sa pamamagitan ng buhay natin, maraming tamang mawin. Dahil tunay na ang buhay ito sa mundo, kung di lang din para sa iyo, walang kwenta. Patuloy, Lord, na this first Sunday of April, naniniwala po ko na uwi sila na may baon at itong baon na ito yung lalaro. Lord, I pray everyone here patuloy pa pagpalahin mo sa lahat ng kanyang spiritual prayer. Higit sa material na bagay, mga papapalang spiritual pa. Thank you, Lord, for everything. Make everyone strong, part of the faith. Lord, use our life para ipahayag lahat ng sinuwan na nakakaway at patuloy pa rin ikaw hayag. I pray, Lord, kung ano yung bagay sa mga pakumbaba, pagsunod sa iyo, Panginoon, pagsunod ang nais ng pagpapakumbaba na ang iba. Sa mga oras dito, Panginoon, as we give our tithes and offering, as they give tithes and offering, we use this for the glory of your name. Alam mo, Panginoon, kung saan mo gagawin. Lord, use this for the glory of your name. I rebuke, Lord, every things, every lies, lahat ng mga bilang tawag patungkol sa pagibigay, hindi magkatagumpay. Dahil ito ay totoo, Panginoon, at sa salita ng totoo. Lord, bless the hands of every people sa kanilang pagbibigay. Dahil ito, Panginoon, ay totoo. Sabi mo sa salita, subukin ka namin, kubuksan mo. This is the glory of your name, Lord. Your church, your people, and Lord, use this all over para sa plan ko sa pagkakaan. Lahat po, Panginoon, we give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's give our thanks to God. Praise God. God of Abraham, the God of covenant, silver comes,